Ayan, magandang araw po sa lahat. Great day po. Ayan, batiin mo po yung katabi nyo. Sabihin nyo, masaya ako, nandito ka ngayon. Okay, bigyan nyo po ng ngiti. Di ba po pag masaya, nakangiti? Tama ba? Ayan, maging po doon sa mga nasa live po natin. Magandang araw po sa inyo. Kung nasa man po kayo nanonood, you may comment po kung saan po kayo, no? Saan po nakakaabot yung atin pong live stream na to, no? Gusto ko lang pong malaman. Yan, at gusto po para po mabati po namin kayo kung nasaan man po kayo. Okay, magandang araw po sa lahat at andito po tayo ngayon and we are here on the second week po ng ating Prayer for Three. Kapatid, bago ko simulan yung aking mensahe, gusto kong banggitin sa lahat na nandito tayo ngayon, church-wide. We are praying, no, and we are asking the Lord for revival. So nagpe-pray po tayo. Kaya kung kayo po ay nasa cell group, alam ko, malinaw na po sa inyo yung sinasabi ko. Pero dun sa mga wala pa po sa cell group, maybe this is your first time to hear yung Prayer for Three. Ano po yung Prayer for Three? Kami ay nagpe-pray ng mga tao. Yun lang po yun. We are praying for 3 people na nilalagay ni Lord's heart namin that we want to bring to the Lord. No? Lalo po, parating yung Kapaskuhan, maganda naman po kung si Lord po yung reason, dapat po siya yung masaya. Tama po ba? Kaya po yung dating nun, parang ang regalo ko kay Kristo ay ikaw. Tama po ba? Parang ang ganda po nung Pasko natin, masaya po talaga. Dahil naniniwala tayo that if we will seek first His kingdom and His righteousness, all these things shall be added unto us. Amen? And just to recap, yung nakaraan po nating mensahe, we talk about weakness, from weakness to strength. Ano pong ibig sabihin? Na tulad po ni Abraham, father faith, nung tinawag siya ng Panginoon, he was 75 years old, pero napangyari po yung pangako ng Lord when he was 100 years old, na binigyan siya ng anak na si Isaac, na siya'y pinangakuan na gagawing ama ng maraming bansa. Pero nung tinawag po siya, mukhang imposible kasi binigyan po siya ng asawa, hindi lang po baog, according to the word, but also menopause na, maedad na po, no, matanda na. Pero ang Panginoon, pag tumawag po at nangako, gagawin niya kung ano man yung sinabi niya. Amen? No, kahit ano po yung situation natin, ano man po yung mga nangyari sa ating pong buhay, meron pong gagawing malaki yung Panginoon as we trust and obey. That our weakness, God will turn it into strength. Kaya po kailangan lang nating ilagak yung ating pagtitiwala sa Diyos na merong gagawing malaki yung Panginoon. Amen? No, kung ngayon po, buhay si Abraham, siguro, sabi niya, grabe pala yung aking pagtitiwala, ang daming buhay yung nabago, isa ng malaking bansa, yung aking bayan ngayon. No, yung isa ako, yung Isaac, ngayon ay isa ng bansa, no, ang Israel. At alam natin, isang bansang pinagpala po yan dahil sila po ay bansang pinili ng Panginoon. And I believe yung bawat isa po sa atin, tayo po yung new generation Israelites. And we believe tayo yung ginagamit ng Panginoon. Kaya po yung mga Kristiyano po ngayon ay bilyon na dahil merong anak, ang ating Ama, ang ating Panginoong Kristo na bumaba, na nagtiwala na yung kanyang sakripisyo, merong malaking magagawa. Merong kaligtasan na darating sa daigdig na ito. Amen? No, at meron siyang mga 12 na nagtuloy nito, kaya po nandito tayo ngayon. At kung titignan po natin, mga hindi po nag-aral yon pero nagtiwala sila sa ating Panginoong Kristo, na kahit sila po hindi nag-aral, meron pong kayang gawin ng Panginoon sa kanila. At naniniwala ko, yung katabi mo, mas malaki lamang yan. Yan nga katabi mo, marunong mag-cellphone. Amen? Sila po walang cellphone, pero alam niyo po, bilyon na po ang Kristiyano ngayon. Bakit? Kasi po nagtiwala sila sa Panginoon. Sabi sa tabi mo, ang laki ng angat mo. No. Gusto pong simulan to. Our topic today is removing the veil. Removing the veil. And bago po tayo magtuloy, pwede po ba to ating i-declare ito by faith bilang isang panalangin din po? Dahil naniniwala po tayo, ako po'y naniniwala ng lubos na pag tayo po ay nag-engage sa Word of God, pag tayo po ay nag-act sa salita ng Diyos, pagpapalain po ng Panginoon yung buhay po natin. Amen? No, dahil ako po'y resulta no, na unang hindi naniniwala sa Biblia.
Pero nung ako po'y nagbasa at dahan-dahan ko pong sinunod, pinagpala po ng Panginoon yung akin pong buhay. At ginagamit niyo po ako na maging pagpapala rin sa iba. Kaya po sa oras na to, pwede bang i-declare natin to? Ready? If you have your physical Bible, hawakan niyo po. Okay? At kung hindi man, meron kayo Bible app, buksan niyo po yung phone niyo, yung mga smartphone. Alam niyo po yung pinaka-smart na phone ay yung may Bible. Kasi wala nang wisdom na makakaangat pa sa wisdom ng Diyos. Okay po? So, grab hold of your Bible app. Open po ninyo yung Bible app. Ay de-declare po natin to. Ready? Okay. On the count of 3, 1, 2, 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. And I have what it says I have. And I can do what it says I can do. Today, I'll be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa buhay at lakas na kaloob niyo po sa amin. Salamat, Lord, sa biyaya na kami po ay maligtas. Salamat sa biyaya na kami mapatawad, malinis sa lahat na aming kasalanan. Salamat, Lord, sa biyaya na kami maging bahagi ng inyong pamilya at kami na dating ligaw, lito, nasa dilim. Salamat po dahil dinala niyo kami sa liwanag. At ngayon, dalangin po namin, O Diyos, na yung inyong salita magbigay sa amin nung gabay. Ano po yung, paano namin gagamitin yung buhay nito? At kami na pinagpala ninyo, biniyayaan ninyo, kami man po, Lord, magamit ninyo na maging pagpapala rin po sa iba. Akin pong dalangin, O Diyos, that you speak mightily sa buhay po ng bawat isa. Kapatid, pwede mo bang ilagay yung inyong kamay sa iyong dibdib ngayon? At just sabihin mo sa Panginoon, Holy Spirit, mangusap po kayo sa aking puso. Baguhin niyo po ako at maging ako kung ano plano ninyo ako maging kawangis ng aking Panginoong Jesucristo. Baguhin niyo po ako. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. And I'll po say, Amen and Amen. 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5, speaking about removing the veil. Tignan niyo po rito si Apostle Paul. Now, basahin po natin, samahan niyo ko on the count of 3. Ready? 1, 2, 3, go. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds, and we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. God bless the reading of His Word. Alam niyo po mga kapatid, hindi po lahat ng blind ay bulag. To illustrate to you, totoo po ba ito? Sino rito naka-experience, nag-share ka ng kwento ng buhay mo, nagte-testify ka nung ganda nung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kasi may mga ganun po akong experience na alam mo yun sa talagang totoong-totoo, sinishare mo talaga yung ginawa na milagro ng Diyos sa buhay mo, yung pagpapagaling sa'yo nung may sakit ka, pag-share mo sa Kanya na yung buhay mo na dati maghihiwalay na kayong mag-asawa, pero dahil nagtiwala ka sa Diyos, binago ni Lord yung buhay mo, na dati mali yung buhay mo, namumuhay ka para sa sarili mo, pero ngayon, nung namuhay ka para sa Panginoon, nakita mo yung biyaya niya sa buhay mo, may mga tamang tao ka na nakasama ngayon, ang ganda ng testimony mo, talagang grabe. Umiiyak ka pa talaga kasi ang tindi talaga, ramdam na ramdam mo yung kabutihan ng Diyos. Pero doon sa sinesharean mo, wala lang. Naka-experience kayo ng ganon? Taas yung kamay, naka-experience ng ganon. Yung kahit anong share mo ng kabutihan ng Panginoon sa tao, wala pa ring effect. Taas yung kamay, taas yung kamay. Taas yung kamay. Kala ko, ako lang. Diba? Ang tindi na ng share mo, pero sa kanila, alam nyo ko ano ang dahilan? Hindi sa ayaw nila, doon sa testimony mo, hindi lang po nila makita. Bakit? Kasi, kapatid,
Yan yung sinasabi ng Scripture, sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians chapter 4, verse 4, that the God of this world has blinded the minds of the unbeliever. Kaya kahit anong ganda ng testimony mo, kahit anong ganda ng preaching mo, kahit ang ganda ng sinishare mo, hindi niya magets. At sa kanya parang walang dating. Bakit? Kasi small g, the God of this world, yung enemy yan, si Satan. Hindi sa ayaw nilang makita, kundi hindi nila makita. Bakit? Nilagyan ng lambong ng kaaway. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Hindi sa ayaw nilang maniwala, hindi lang nila nakikita. Merong kasing veil, merong lambong, merong covering yung kanilang isip. Kaya ano ginagawa? Pinapapurol yung kanilang isip. No? Kaya lang alam niyo po, good news. Good news. Tayo po na mananampalataya, meron po palang divine power according dun sa binasa natin kanina. Binigyan tayo ng divine power. Sabihin natin, divine power. And according, good news, meron tayong divine power para i-remove yung veil at meron tayong weapons from God. Binigay ng Panginoon yan sa atin. Ito yung pag-aaralan natin ngayon. And if you're taking down notes, isulat nyo po. Kasi unang-una malaman natin, kaya kapatid, kailangan ma-understand natin mayroong problema. Kaya kung nandito ka ngayon, meron kang gustong maligtas, pamilya mo, meron kang gustong maligtas na kaibigan mo, kaklase mo, kaeskwela mo, kasama mo sa trabaho o community mo, or even people na nasa cell group mo na nakita mo, medyo matagal na rin siyang sumusunod sa Lord, pero parang yung buhay niya mali pa rin, hindi pa rin talaga sumusunod. Yung, alam mo yun, kasi bakit? Meron pang lambong. Meron pang bahagi na hindi niya pa naisusuko sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi naman sa ayaw niyang sumunod, kaya lang nilagyan pa siya ng kaaway ng lambong. Nilagyan pa siya ng kaaway ng veil. Hindi sa ayaw niyang makita. Hindi sa ayaw niyang paniwalaan. Kaya lang tinatakpan ng kaaway yung kanilang isip because of their unbelief. No, yung Diyos na walang hindi kayang mapangyari, nagdududa pa rin sila, kaya hinahawakan pa rin nila yung mga area sa buhay nila. Pero napakahalaga po maunawaan natin na kailangan po talaga nating ilaban ito. Sabi sa tabi mo, laban to. Alam niyo po kung ano yung problema? The problem is, merong veil na nagdadala ng kabulagan sa kanila. No, kaya kung nagsusulat po kayo, sulat nyo to. Ito yun. Ito yung problema. Merong lambong yung kanilang isip. Kaya nakakakita naman sila, ba't di nila makita? Kasi nga po merong lambong yung kanilang isip. Ito po yung sinasabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians chapter 4, verse 4, the God of this world, small g. Hindi po big G, no? Small g. God of this world, si Satan. Okay, has blinded the minds of the unbeliever. Kaya pala ganun, kahit anong tindi na nung sharing mo, kahit talagang kitang-kita naman yung buhay mo na nagbago na, ang ganda naman ng pagkakaturo mo, pero bakit di nila maintindihan? Hindi pa rin nila magets. Bakit? Kasi nga po merong lambong yung kaaway na nilalagay. Alam niyo po, yung Greek word na tuflu means to dull the intellect o to cover with smoke. Sino po rito nakapunta na doon sa mga lugar na malalamig? Di ba? Yung lugar na malamig, yung kunyari, Tagaytay, nung panahon, ewan ko lang po kung ganun pa rin ngayon, no? Siguro baka ngayon, mga part October na, no, bare months na. Kasi nung kabataan po ni Pastor, bata pa naman po si Pastor, okay, mas bata pa po ako. Pag nagpupunta po kami ng Tagaytay, actually, hindi ka pwedeng pumunta ng Tagaytay nang naka-shorts ka lang, sando. Dapat talaga naka-jacket kasi kahit tanghali, malamig. No, pat ngayon kasi hindi na nakakita na ako ng mga naka-shorts sa Tagaytay, naka-sando no? Okay. Pero dati po grabe yung lamig na pagka pumunta ka doon yung fog. Lalo pagkagabi po, ang hirap mag-travel kasi yung sasakyan sa unahan mo, hindi mo ganun makita pati yung kalsada. Ang liit, ang iksi lang ng visibility, mga 5 meters lang. Ganun katindi yung fog, no? So ganun pala nangyayari, no? Dahil sa merong fog, hindi makita yung nasa unahan. Hindi makita yung plano ng Lord. Bakit? Nilalagyan ng kaaway ng veil. Tuflu. No,
Sabi ito, dull the intellect. Ano po tawag dun sa dull intellect? O kaya mapurol yung isip. Ano po talaga tawag doon? Yung mapurol ang isip. Yun na yun. Yun na yun. Opo, yun na po yun. Okay. No? At sabi to cover the smoke. Ibig sabihin po, mayroong usok. Di ba? Parang alam niyo, imagine niyo yung parang kung dito lang po, may usok. No, sabihin natin, may fog, hindi mo makita, di ba? Hindi tayo magkakitaan ng malinaw. Doon, nandito naman tayo, pero hindi natin makita ng malinaw. Di ba? Siguro yung mga nagsasalamin, naiintindihan na ako, di ba? Minsan parang hindi ko lang makita, di ba? Malabo lang. No. Pero ganun po yung ginagawa ng kaaway pala. Alam niyo po yung si Satan po, meron siyang favorite weapon. Hindi po palaging temptation, hindi po palaging persecution, minsan po, distraction lang. Lalagyan ka lang niya ng harang. Lagyan ka niya lang ng harang. Yung parang, yung nasa church ka na, tapos Facebook pa rin, di ba? Nag-notif, nag-comment daw yung crush mo dun sa post mo. Mga ganon. Mamaya, ang ganda ng preaching, di mo tuloy naintindihan. Bakit? Distracted. Dapat po pag nasa church tayo, payapa na tayo. Amen. Tama ba? Dapat pag sa church, pahinga na tayo. Talagang si Lord na ang in-focus natin. Amen? Kasi po ngayon ang hirap. Tignan nyo, bakit nasisira yung pamilya ngayon? Ang taas ng, according to the studies po, mataas yung nagkakaproblema yung relationship. Bakit? Kasi nasa bahay, kasama na yung asawa, katabi, cellphone pa rin ang kaharap. Nasa kainan na, ano pa rin ang hawak? Are you still there? Distraction. Tapos ano? Deception. Daya. Yung tama, magmumukhang mali. Yung mali, magmumukhang tama. At ang matindi, ipapakita niya sa atin yung almost right. Mukhang tama. Bakit nagmumukhang tama? Kasi masarap eh. Hindi lahat ng masarap ay tama. Minsan nga talaga yung mahirap, yun ang tama. Tama? Are you still there? Yung kasalanan po, masarap. Pero hindi lahat ng masarap ay tama. Are you still there? Oo. Para pong pagtututbrush yan. Di ba? Nung bata po kayo, parang di ba, sinasaway ka pa. Inuutusan ka pa, magtutbrush ka. Basic po yun. Pero pag hindi mo ginawa, magkakaroon ka ng problema. Without the basic, you'll get sick. At alam niyo po, ang enemy, ganun lang, distraction and deception yung gagawin niya. Papadal niya yung intellect. Hindi mo maintindihan yung plano niya. No, gumagawa siya ng spiritual smoke screen upang yung mga tao hindi nila makita ng malinaw yung plano ng Diyos. Tanungin mo yung katabi mo, nakikita mo ba ng malinaw yung plano ni Lord sa buhay mo? Kasi kung talagang alam mo na binigay niya na sa Jesucristo para sa iyo, alam mo, simula nung nagtiwala ka sa Kanya, maaaring hindi pa ganun kalinaw, pero nakikita mo sa Kanyang salita, every time na nagbabasa ka ng salita niya araw-araw, nakita mo, ang ganda pala ng plano ng Panginoon. Kasi po, dati ang akala ko, pag ako po ay, di ba, ganun, pag ikaw, ayoko pong maging Christian, ayoko isuko yung buhay ko kay Lord. Bakit? Ang dami kong bisyo. Basag trip, di ba? Mga ganon. Pero alam niyo po, nung sinuko ko po yung buhay ko sa Panginoon, napakasarap po pala sa Lord. There's more fun in holiness. Yung mga tao kasi noon, di nagtitiwala sa akin. Yung mga nakokonekta yung buhay sa akin, nasisira buhay. Ngayon po, binago ng Panginoon. Ngayon po, masarap yung aming relationship, mag-asawa na dati maghihiwalay kami. Religious naman ako. Palagi rin ako nasa church. Kaya lang, sarado isip ko. Ako pa rin ang nasusunod. After ko mag-church, pag uwi ko, mali pa rin buhay ko. Bakit? Kasi nga, pinadal ng enemy. Sige, church ka. Pero pag uwi mo, I miss you. Ganun yung kaaway palagi. Namo? Alam niyo yung mag-church ka pa, iyak-iyak ka pa sa worship, tapos pag uwi, yosi uli. Inom uli. Balik na naman sa pinapanood na mali. Ano sasabihin ng kaaway? That's my boy. Ganun po si pastor dati. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. And I believe there are people na nakipaglaban para sa akin. At ngayon, kung nandito ka ngayon, may mga taong gusto kang ilapit sa Panginoon, nakikita mo parang mali yung kanila pong buhay, meron po tayong kailangang gawin. Sabi nga po ni Miles Monroe, sabi ni Dr. Miles Monroe, the greatest enemy of potential is not failure, but success without a purpose. Ang dami pong tao nakikita nila yung success, yun na talaga yun. Pero alam niyo po, ang problema kasi, yung successful ka sa mali. Yung iba sobrang successful sa mali, walang nakakaalam, sikreto lang. Di ba? Yun ang akala. Pero pagdating sa dulo, pag nagtanim ka ng mali, ano anihin mo? Eh di mali.
Pero pag nagtanim ka ng tama, ano anihin mo? Di tama. Are you still there? No, kaya lang, pag nagtanim ka ng kasalanan, alam nating mali, may anihin tayong mali. Pero sabi niya, kaya lang yung mundo, gusto, maraming likes, maraming comments, maraming subscribers. Tama po ba? Maraming followers. No, kaya lang tignan niyo po, ano ba talaga? Saan ba tayo dapat maging successful? Sa tamang bagay. Kaya lang yung enemy, lalagay niya tayo ng lambong. Successful naman ako Tagumpay naman ako, dami naman akong pera. Kaya lang naging mali na yung buhay, naging mali na yung pananaw. Hindi na nagagawa kung ano talagang dapat gawin. Nawawala na yung faithfulness sa Panginoon. Di ba? And you know what? The greatest tragedy sa panahon natin ngayon, they think they see, but they're spiritually blind. Akala nila nakakakita sila. Tingnan niyo po paano ko sabihin? Kapatid, nung ako po ay nasa hospital, Nasa hospital po ako. Si pastor, may magyayaya sa akin. Yosi tayo. Alam niyo ko sino? Doktor. Sabi ko, yung doktor na nagpapayo, na masama po yun. Huwag na kayo maninigarilyo dun sa pasyente. Mamaya, kasama ko po. Yung nagpapayo, amoy beha. Alam niya namang masama yun Bakit? Blinded nga Naintindihan po ba natin mga kapatid? Ibig sabihin, successful siya, nakagraduate siya, maaring may diploma siya, doktor siya. Tama po ba? Nag-aral ng mahabang panahon, license, pumasa ng exam. Pero alam niyo po, hindi niya po makita na yung kanyang tinuturo, hindi niya ginagawa. Bakit? Blinded. That's the simple representation kung paano tayo dayain ng kaaway. Kaya palagi siyang may ubo, may smoker's cup. Mamaya, ganun. Bakit? Habang kausap, naninigarilyo ho ba kayo? Ay, masama ho yun. Kayo ba, nagiinom? Masama ho yun, tigilan nyo na ho yan. Pero yung nagsasalita, are you still there? Yun ang isang malinaw nagpapakita sa atin na yung mundo ganun dayain ng kaaway. Alam niyang mali, pero ginagawa niya pa rin. May kilala ka bang ganon? Sabi sa katabi mo, parang ikaw yung topic ngayon. Ay, hindi, walang ganon. Walang ganon dito sa GSCCL. Amen! Walang ganon. Amen? Pero alam niyo po, merong solusyon naman. Merong katotohanan ng Panginoon. Amen? Merong katotohanan na meron tayong divine power. Ito yung gusto kong ibahagi sa atin ngayon. And if you're writing down notes, pwede niyong isulat ito. Ano yung divine power na meron tayo? Hindi tayo iniwan ng Panginoon na wala tayong kakayanan para ma-overcome tong gantong sitwasyon. Kasi si pastor, mukhang imposible na rin ako noon Kasi talagang lulong ako sa bisyo noon. Masama ang kaisipan, masama magsalita. Pero naniniwala ako, may mga taong ginawa tong mga to. Kaya kapatid, kung nandito ako ngayon, pastor, parang ako yung topic kanina. Pastor, gusto ko rin lumahya. Kung ikaw yon, gawin mo to sa sarili mo. Itatag mo rin ito. O kaya kung meron kang nilalapit sa Panginoon, maaring kapamilya mo, mahal mo sa buhay, na gusto mo maligtas, gawin mo ito. Yung pinagpe-pray mo ngayon, kasi nasa prayer for 3 po tayo ngayon. Ito yung itatatag natin, and we will do this. Bakit? Ito yung babakbak doon sa stronghold. Sabihin natin, stronghold. Sabihin natin, stronghold. Alam niyo po, yung stronghold o yung kuta ng kaaway, hindi po demonyo to, pero ito yung tinataguan ng demonyo sa buhay. Kaya kahit anong gawin natin, hindi talaga siya lumalaya. Okay? I pray wala nang meron dito nito. Okay po. Pero alam niyo po yun, kailangan ng alam niyo yung Jericho wall, stronghold yun Kaya hindi nila masakop ang Jericho. Kailangan pa nilang ikutan yon in obedience to God. At nung pagdating doon sa dulo, in obedience to God, nawasak yung stronghold, tsaka lang nila napasok yung Jericho. So, ganun po yun. Yung stronghold, yung malaking muog, yung pader na nakaharang, kaya ito po yung kailangan mabakbak. At hindi ito mababakbak ng isang prayer lang. Ito'y kailangan ng tuloy-tuloy. Na kung ano sino rito ready na matutunan to? Ay, parang hindi ready. Wag na lang. Sino ready rito? Pastor, gusto ko talaga yan, pastor. Mag-take notes ka ngayon. Sulat mo. Ito yung una-una. Number 1 is prayer. Consistent prayer. Yung prayer po, number 1. Ito yung first line of battle po natin. Ito yung unang laban po natin. Sabi nga ng Ephesians 6:18, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests.
Lahat na yan, spiritual prayer, speaking in tongue, no? Praying in the Spirit, everything. Diyan mo na ipagpe-pray yun. Lahat na ng iyak diyan mo gagawin. Alam niyo po, alam ko merong umiyak para sa akin, may nag-fasting pa sa akin. Kaya po ako nandito. No, I believe yung pastor natin noon, Pastor Kim, Pastora Jo, may parents, iniiyak po ako sa Panginoon. Kasi po mali yung buhay ko, kahit naglilingkod na sila sa Lord, andito lang yung simbahan. Mali pa rin ang buhay ko. Bakit? Hindi ko naman nakikita noon kasi religious naman ako, uma-attend naman ako. Diba? Girlfriend ko pa nga po noon si Ann, yayain ko pa dun sa kabilang church. No? Bakit? Kasi nga mali yung isip ko, dahil pa yung intellect. No, mapurol ba yung isip? Ano tawag doon sa mapurol ang isip? Yun na yun. Okay. Kaya lang, alam niyo po, salamat may nag-pray. Sabi sa tabi mo, buti na lang may nag-pray sa'yo. Kapatid, yung prayer, hindi ito yung spare tire. Kundi ito yung steering wheel. Kasi minsan natingin natin sa prayer, pag nabutasan ka lang ng gulong, doon lang sasalpak. Para bang kung kailan lang may problema, doon ka lang magpe-pray. Hindi. Magpe-pray ka kasi meron kang nakikitang gagawin ng Panginoon sa buhay ng pamilya mo. Sa buhay ng prayer for 3 mo. Bakit? Kasi nakikita mo, Lord, kawawa naman siya. Pag walang nag-pray sa Kanya, kaya pinagpe-pray ko. Kaya kapatid, kung merong nag-invite sa'yo rito, pasalamatan mo, pwede mo sabihin sa nag-invite sa'yo, thank you ha. Oh, bakit? Kasi po napakalaga pala, meron nagpe-pray sa atin. Salamat na lang may nag-pray sa akin. Bakit? Kung wala nag-pray sa akin, wala ako dito ngayon. Salamat din po sa wife ko, always continuously praying for me. Oh, kasi tingnan niyo pa kapatid, tingnan niyo ha. Tingnan niyo sa mundo kasi, sa dulo nagpe-pray. 'Di ba si pastor sa ospital noon, naalala ko sa ICU madalas, sa ER din po si pastor, ER nurse kasi ko. Pag yung darating na yung huling-huli na, iyakan na yan. Yung mga kamag-anak nandun sa hallway, di ba? Tapos mamaya lalapit yung doktor, kakausapin yung asawa, o kaya yung anak, o sino man relative. Mrs., ginawa na po namin lahat. Ilapit nyo na po sa Diyos. Diyos na lang po, ang milagro na lang po talaga pag-asa. Bakit sa dulo pa? Kung si Lord lang din naman pala, bakit sa dulo pa? Are you still there? Sabi sa katabi mo, simulan mo sa prayer. Prayer moves the hand that moves the world. If the God of the world, siya yung nanggugulo sa atin, pag nagpe-pray tayo, tinatanggalan natin ng kapangyarihan, yung kamay ng kaaway para kumilos sa buhay ng mga tao, sa buhay natin, sa buhay ng pamilya natin. Every time that we pray. Kaya we pray for people. Kaya po itong prayer for 3 natin, hindi lang tayo nagsasambit ng pangalan nila. Winawasak natin yung lambong sa buhay ng mga tao na hindi nila makita yung magandang plano ng Panginoon. Minsan kasi sinasabi natin, wala nang pag-asa yung tao na yan. Pero gusto kong paalala sa bawat isa yung kasabihan na hanggat may hininga, may pag-asa. Amen? Kasi po ako, maaari may nagsabi sa akin, wala na akong pag-asa. May mga tao rin, no? Even, ang ganda ng kwento ni Bishop Oriel, di ba? Tama? Tanong ko, sino rito nakarating ng mentoring nung nakaraan? Taas yung kamay, nakarating ng mentoring. Taas yung kamay, nakarating ng mentoring. Taas yung kamay po, taas. Nakarating ng mentoring, last time. Okay. Kung yung katabi mo hindi nagtaas ng kamay, tanungin mo siya, bakit? At tanungin mo, kung hindi nakapagtaas ng kamay, tanungin mo katabi mo, bakit? Ang ganda ng kinuwento ni Bishop, di ba? Yung kwentology. Tama po ba? Kinuwento niya yung buhay niya. Dati pala siyang addict, dating leader ng fraternity, leader ng aktivista. Pero yung turning point niya pala, yung panahon na yun, niligtas siya ni Lord doon sa kapahamakan. Umattend siya ng Bible study for the very first time. Ang buhok niya pa raw, punk. Ikulay pa. Grabe, no? Pero doon mo makikita yung change ng life niya kasi meron nag-pray sa kanya, I believe. May mga kaibigan siya nag-pray, no? Kaya lang, tingnan niyo po nakakatuwa. Bakit? Minsan wala ng pag-asa, pero dahil meron nagpipray,
meron palang mangyayari. Sabi sa tabi mo, hanggat may hininga, may pag-asa. Kaya ito lang challenge sa bawat isa, do not stop praying. Do not stop praying for people. Do not stop praying for your situation. Amen? Huwag mo lang titigilang manalangin. Be consistent on your prayer. Ngayon, may pinagpipray ka, gusto mong dalhin sila sa Panginoon. Sino rito gusto mong makita yung buong mong pamilya sumasamba sa Panginoon? Ang sarap po nun, kapatid, sabihin ko sa inyo. Yung kasama mo, yung asawa mo, yung anak mo, yung mga kapatid mo, nanay, tatay mo, kapatid, napakasarap. Oh, wala nang sasarap pa doon, di kayang bayaran ng pera yon. Oh, na sila'y magsusuko ng buhay sa Panginoon. Kaya lang, don't stop praying. Okay, pangalawa, if you're writing the notes, ano yung kailangan natin gawin? Ano yung weapon natin? Pangalawang P is praise. No, praise, papuri, pagsamba sa Panginoon. Okay? Yung ating pagsamba, no, yung praise natin, yung papuri natin sa Diyos. Ito yung sound na nagbibigay ng takot sa kaaway. Kasi totoo lang, may mga pangit na sitwasyon na nangyari sa buhay natin. Pero pag pinansin mo yung pangit, sino napaparangalan? Diyos o kaaway? Kaaway, kasi walang planong ikasasama natin ng Diyos. God is good. And all the time, good pala si Lord all the time. Kasi siya yung gumawa ng bawat araw. Pero bakit minsan parang pangit? Pananaw lang natin yon. Pero dito, sino rito may sabi, buti na lang nangyari yon. Kasi kung hindi nangyari yon, maaari hindi ako naghanap sa Panginoon. Salamat na lang sa Lord, may pangit na nangyari sa buhay ko. Kasi nung nandun na ako, dapang-dapa na ako, yung panahon na broken ako, yun yung panahon na inangat ako ng Panginoon. Andun pala ang Diyos kasama ko. Salamat na lang sa Panginoon. At may ginamit siyang tao. Sabi nung Psalm 149, verse 6 to 9, may the praise of God be in their mouths and a double-edged sword in their hands. Yung praise pala, every time that we worship sa kabila ng situation natin, ito pala yung weapon natin na tinitira natin, yung gawa ng kaaway, winawasak natin yung lambong sa buhay natin, sa buhay ng mga tao. Okay, still there? Kaya kahit gaano kapangit ng panahon ng buhay na nangyayari, piliin pa rin nating sumamba. Sa Diyos. Lord, grabe, ganyan din ako dati. Alam niyo ba si pastor dati, kalokohan ko? Binabato ko yung church na nagwo-worship pag Sunday. Sa bubong, binabato ko yung bubong, lumalago, pok-pok, habang nagwo-worship sila, talagang alam ko, naririnig nila yon. I believe, answered prayer nila ako. Kasi I believe, nag-pray yun, Lord, yung bumabato ng bubong, gawin yung pastor. Answered prayer ako. No, kasi po varsity player ako noon. Nagti-training kami, andun yung church, no? Maliit pa lang yung church. Bubong lang, tas open yung mga gilid nila. Binabato po, no? Binabato namin nung kasama ko. I pray din yung kasama ko, gawin ng Lord na lingkod niya. Pero niyo po, mabuti talaga yung Panginoon. Amen! Ginawa niya po akong pastor. Okay, nung minsan po, no, ako'y naglilingkod na sa Panginoon, hindi pa naman ako pastor, drummer po ako, may bumabato rito sa bubong dati. Hallelujah. Okay, naranasan ko ngayon kung anong ginawa ko. No, kung anong tinanim mo, anihin mo. Okay.
Pero tingnan niyo po, bakit napakahalaga ito worship God? Tingnan niyo po rito, merong istorya ng dalawang mama, si Paul si Silas. Sila po ay wasak yung katawan, hinagupit po sila. Pero tingnan niyo po ano nangyari. Buti, minsan di ba pag may problema tayo nagrereklamo? Ano ba naman itong buhay na to? Tapos lumalabas sa atin, pura mga puto kutsinta na buhay to, di ba? Impyernong bahay to, talagang mga buwisit to mga tao, mga gano'n, no? Pero ano niyo po, si Paul si Silas, hindi niya binlame si God. Sabi po ng Acts chapter 16, sabi, around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the other prisoners were listening. Sa kabila nung sila kinulong sa dungeon, wasak yung katawan, anong ginawa nila? Nanalangin at nagpuri sa Panginoon. And the other prisoners were listening. Rinig hindi yung tahimik lang, Panginoon, sakit ng katawan namin, pero ang buti nyo. Hindi ganun Ang awit nila, rinig nung lahat ng nakakulong. Pero ang ganda sabi rito, suddenly, sabi mo, suddenly. Sabihin natin, suddenly, there was a massive earthquake and the prison was shaken to its foundations and all the doors immediately, sabi mo, immediately, flew open and the chains of every prisoner fell off. Grabing miracle. Sabi mo, wow! Sabi mo, wow! Kaya lang minsan, anong ginawa natin? Pag may pangit na sitwasyon, nag-pray, nag-worship, o nagreklamo, nagalit, binlame si God sa sitwasyon. Si Paul, si Silas po, hindi. Ito yung tanong ko, ano kaya kung nagreklamo sila? Ano kaya hindi sila nag-pray, hindi sila nag-worship? Lord, sakit ng katawan namin. Pahinga muna, tulog muna kami. Pero alam niyo po, hindi sila nagreklamo, bagkus nag-pray, nag-worship sila sa Lord at ang saya-saya nila. At alam niyo po nangyari? Nagkalindol, nabuksan yung bilangguan, natanggal lahat ng mga chains nila. Grabe, ang tindi, no? Hindi lang nakakulong, naka-chain pa. Maaaring hindi lang kamay, pati paa. Pero alam niyo po, gusto mo ng supernatural? Supernatural po yun Bakit? Kasi nag-worship sila. They praise God. They call upon the supernatural. They call upon yung totoo. Kasi ang mas totoo yung hindi nakikita kaysa sa nakikita dahil yung nakikita ginawa lang ng Diyos na hindi nakikita. Are you still there? At yun ang tinawag nila kaya nag-manifest sa kanila. Naranasan nila yon. Bakit? Nagtiwala sila sa Diyos na hindi nakikita. Kaya kapatid, kung meron kang taong gusto mong maligtas, i-praise mo si God in advance sa buhay nila. Ngayon pa lang, Lord, I praise you sa buhay po ng mga taong pinagpipray ko, ng pamilya ko, ng mga classmates ko. Bakit? Before you see it, declare it. Like to quote this, before you see it, declare it. Because faith praises before it happens. Yung tunay na nagtitiwala, yung tunay na nanampalataya, nagpupuri bago niya makita yung nangyayari. Bakit? Kasi meron kang pagtitiwala. Amen? Hindi naman tayo pwedeng sabihin nananampalataya kung gusto natin palagi ng evidence. Pero alam niyo po, yung faith natin, ito yung assurance. Ito yung confidence natin before the Lord. Kaya po si Abraham, kahit hindi niya pa nakikita yung malaking bansa na bibigay ng Lord, sumunod siya sa Panginoon, kahit na ipasacrifice pa sa kanya yung kanyang kaisa isang anak, ihandog mo sa akin. Binigay niya pa rin. Bakit? Ang pagtitiwala niya wala dun sa kanyang anak, wala dun sa blessing, ang pagtitiwala niya dun sa nagbigay ng pagpapala. Are you still there? Number 3 na kailangan nating itatag. Una, prayer. Pangalawa is praise. Pangatlo is the Word of God. We declare, we proclaim the Word of God. Ano po yung Word of God? Ito yung sword that cuts through the smoke. No? Para ano? Katulad kanina, weapon din natin yung praise. Ganon din yung worship, yung Word ng Lord. Every time that we proclaim the Word of God. No? Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 17, take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Isabihin yung Word of God, i-declare natin doon sa mga tao. Kaya sabihin mo sa katabi mo, dapat nagdi-devotion ka. Dapat alam natin yung Word ni Lord. Amen? Bakit? Kaya po dapat malinaw sa atin yan. Alam niyo po si Pastor kanina, I was so really pumped up and I was so encouraged, motivated, inspired.
No, at hindi lang yun, talagang merong fire sa heart ko na, Lord, thank you. Kasi andun po ako sa ang reading ko, nandun ako sa life po ni Jacob. Yung panahon na pabalik na siya, nandun ako, no, yung pumunta, niloko niya yung kuya niya, nakuha niya yung blessing na dapat kay Esau, nakuha niya, no, hanggang papatayin siya, pumunta siya na sa tiyulaban niya, pabalik na siya. Ang ganda ng word ni Lord kasi sa kanya, sabi niya, sasamahan kita. Saan ka man pumunta? At pagpapalain kita at gagamitin ko yung buhay mo na maging pagpapala rin at yung lahi mo pagpapalain ko. Grabe, sabi ko, Lord, alam niyo po ano dating sa akin? Lord, wala man lang sinabi si Lord na mali yung buhay ni Jacob, na mandaraya siya, na manloloko siya. Pero doon siya galing. Ang dating sa akin, Lord, tulad ni Jacob, hindi rin ako karapat-dapat. Pero Lord, salamat. Dahil isa rin ako. As if God is speaking to me na hindi Jacob, kundi Jay. And alam niyo, devotion kanina, naiiyak ako talaga. Sinishare ko nga doon sa mga kapatid kanina. Why? Because the Word of God is really strong in my heart na ito yung gagawin ng Panginoon, na doon may mga pagkakamali, may mga mali kang nagawa, pero still, God's Word, yung pangako niya, gagawin niya. Yun ang pangako niya kay Jacob, gagawin ko yung lahat ng sinabi ko sa iyo. Amen. Sino rito may mga kamalian ka rin sa buhay? And I want you to receive that as well in your life. Ano man ang kamalian mo sa buhay, ang pangako ng Lord, gagawin niya sa buhay mo. At ang Diyos nating pagnangako, gagawin niya. Amen? Alam niyo po si Jesus, tingnan niyo si Jesus ano yung power ng word? Si Jesus, 3 times siya tinukso ng kaaway. Anong ginawa niya? Hindi niya in-argument yun. No, hindi niya dinebate yun. Anong ginawa niya lang? Nasusulat. Anong pinanglaban niya sa kaaway? Nasusulat. 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 3 beses. Hindi siya nakipag-argumento, hindi siya nakipag-debate, kundi sinabi niya lang, nasusulat. Kaya tayo rin, yun din ang kapangyarihan natin. When we speak God's word, we bring light into darkness. Kasi yung word ng Lord, yan yung light. Every time that we speak the word of God, yung sa darkness, nagkakaroon ng liwanag. At alam niyo ba pa sa kadiliman, kahit anong dilim, basta mayroong isang liwanag lang. Parang yung parola, na kahit anong dilim, naiingatan yung mga barko hindi bumangga sa mga isla. Amen? Yung liit ng liwanag din na meron yung mga tower, na naiingatan yung mga eroplano, hindi sila masabit doon. Even yung mga eroplano, may mga sa dulo nila, may mga maliliit na ilaw na nagbiblink, just to remind dun sa mga kaharap nila, sa mga makakasalubong nila sa paligid, na merong eroplano doon. Amen? Even a little light can be a warning doon sa mga nasa dilim at pwede maging dahilan para maligtas sila. Psalm 119 verse 130, sabi ng word, the unfolding of your words gives light. No, the unfolding of your words, habang pinapahayag, habang dinideclare yung salita ng Diyos, nagdadala ito ng liwanag. Kaya every time that we declare the word of God sa mga taong alam natin na mumuhay na sa mali, merong liwanag na darating sa kanila. Merong pag-asa. At alam niyo po, kung yung veil nagdadala ng kadiliman, di ba yung veil, no, nagdadala ng kadiliman, parang ano po to, nakita na kayo nung sunblock na curtain, yung pag talagang kahit napaka-araw, pag yun ang kurtina mo, kala mo gabi sa bahay. No, sa bahay po, meron akong ganun. Lalo po na nag-work pa ako ng gabi, kasi kailangan ko matulog sa umaga. Kailangan madilim na madilim. Alam niyo po, talagang wala ka makitang liwanag doon sa bahay, kasi sunblock yung curtain. Ganon yung gagawin ng kaaway, lalagyan niya ng ganon so that the light will not enter doon sa mind ng mga tao. Pero alam niyo po, yung veil is darkness, then the word na pinapahayag natin, ito po yung light na nagpipierce through that darkness. Ito yung, sabi nga, yung sword of the Spirit. Winawasak niya yung lambong na naghihiwalay. No, doon sa dilim at liwanag na po. Kaya po, alam niyo po, every time that we pray for our prayer for 3, magdi-declare tayo ng word doon sa kanila. No, paano po yun? Example lang, parang di-declare mo, Lord, I declare that the eyes of their hearts be enlightened.
No, kinukot mo yung Ephesians 1:18, di na natin pupuntahan. No, yung Ephesians 1:18, katulad ng prayer ni Paul na yung mga disciples, ang prayer niya, maliwanagan pa kayo, that they will know your love and truth. Yun ang prayer ni Paul sa Ephesians 1:18. Bakit? Kasi po dinideclare niya, even disciples na, meron pang area ng kadiliman. Kahit ang tagal na sa church, meron pang area na hindi na isusuko sa Panginoon. Kaya po napakahalaga that we pray, we praise, and we proclaim the Word of God. Pang-apat, ano po ito? We proclaim the name of Jesus. Ito yung pang-apat na P. We proclaim the power of the name of Jesus. Bakit? Only the name of Jesus has the authority. He's the final, He's the author and finisher of our faith. He's the ultimate, He's the supreme authority. Sabi nga ng Scripture, nilagay sa Kanya yung lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa. Amen? At tingnan niyo po, si Jesus may sabi niya, in my name, sabi nung Mark 16:17, in my name, they will drive out demons. Yung mga nanampalataya ro sa Kanya, in my name, in Jesus' name, hindi sa pangalan natin. Kaya hindi tayo magre-rebuke ng kaaway. Pinapalayas kita. Ganon, no? Ginagapos ko, espiritu na, hindi ganon. In the name of Jesus, lumayas ang masamang espiritu na karamdaman, ginagapos ka namin sa pangalan ni Jesus. That's why nagkakaroon ng power yung ating declaration because of the power and authority of Jesus Christ. Hindi dahil sa authority natin, hindi dahil nandito ka sa GUCCL. Hindi po, dahil sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. When you pray in Jesus' name, heaven listens and hell trembles. Every time that we declare the name of Jesus, hell trembles, takot, nanginginig ang kaaway. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Alam niyo po, there's no name higher and no power greater and no stronger than the name of Jesus. Wala nang makakapanaig sa Panginoong Yesus. Kaya kanina po, ang sarap ng worship, why? In the mighty name of Jesus, I stand. Tama po ba? We know that there's power in the name of Jesus. Every time that we declare the name of Jesus. Ako po minsan nananaginip, yung, alam mo yun, yung may nakadagan sa'yo na itim. Something like that. May mga gano'n. Minsan, mamamatay ka na. Pero isa lang. Ako rin po, nung ako po, atake na pala sa puso yun. Hindi ko po ginigising yung wife ko. It was starting na po pala. Way back pa, nung 2018. I had my attack na pala. Na nagdi-devotion ako. Sabi ko, parang ang bigat-bigat. Kala ko acid lang. Yun na po pala yun. And I'm declaring, sabi ko, by His stripes, I am healed. Sumanda lang po ako sa dingding. Nagdi-declare ko, by His stripes, I am healed. By His stripes, I am healed. By His stripes, I am healed. By Jesus' stripes, I am healed. By His stripes, I am healed. Kinukot ko lang po yun. Alam niyo po, nagulit talaga ako, umaga na pala. Pinatulog na ako ng Panginoon. Amen? Even in the ICU, even when I was andun po ako, ginagawa po ako, undergoing my angioplasty. God is so good. Kasi sabi ko, Lord, isang pitik lang nila rito. Mabutas lang yung ugat ko, tapos ako. Pero Lord, salamat. But because of your stripes, I am healed. Amen? No, habang nagpipray rin po yung wife ko, habang pinapanood po akong ginagawa, salamat sa Panginoon. Sabi po nung Luke chapter 10, verse 17, tingnan niyo po, ano pong sabi? Lord, sabi ng mga disciples, 72, bumalik kay Lord. Pinadala kasi ni Lord eh. Ano sabi niya? Sabi nila, Panginoon, kahit yung mga demonyo nagsasubmit sa pangalan ninyo. Sabihin yung demonyo po nagsasubmit, but we're talking about stronghold. Right? Pero tingnan niyo po, merong power yung name ng Panginoong Jesucristo. Kaya niyang mag-demolish ng stronghold. Kaya niyang magdala ng authority, ng power sa buhay po natin, ng mga taong pinagpipray natin. Because Jesus' name has authority. When we declare the name of Jesus, we call upon heaven. And thirdly, writing ng notes, eto po, kung merong problema, merong truth ang salita ng Diyos, ano yung solusyon? We pray, we praise, we proclaim the word of Jesus, of God, and we
use or declare the power, the authority of the name of our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya po kapatid, let's make it practical. Ngayon po, nagpipray tayo. Meron tayong area na gusto nating lumaya, or meron tayong mga tao na gusto nating ilapit sa Panginoon. Alam niyo po, we need to pray for them consistently. Sabi sa katabi mo, pray consistently. Kaya po nagpipray tayo, yung team po nagpipray ngayon. No, kung hindi pa po kayo part ng cell group, hindi niyo po alam yung sinasabi ni Pastor, no, pwede po kayong mag-join doon. You can join and pray. Pastor, meron din akong pamilya ko, gusto ko pang mawin. Ako po, Pastor, there are still areas of my life na tingin ko po, meron pa akong lambong, hindi pa ako sold out kay Lord. Kapatid, ipag-pray mo yung area na yan. Always praise the Lord in your life. Read the Word of God. Immerse yourself in the Word of God. And continue to declare the name of Jesus. Yung authority niya, hindi lang yung name niya i-declare mo, but kikilalanin mo yung authority ni Jesus na siya yung binigyan ng authority sa langit at sa lupa. Amen? See there? So kaya pong gagawin natin, ito, if you see the veil, if you want na makita mo yung veil ma-remove doon sa mga mahal mo sa buhay, sa community mo, sa cell group mo, no, sa mga people mo, sa tao sa paligid mo, sa campus mo, sa workplace mo. First thing, pray with consistency. Name them daily before God. Kaya po yung mga, no, you pray for them. Yung pangalan nila, lista mo. Araw-araw ipagpipray mo. Araw-araw ipagpipray mo. Araw-araw ipagpipray mo. Tapos you will praise with confidence. Thank God before it happens. No, bago pa sila, bago pa mangyari. Thank the Lord na agad. Tapos proclaim the word with courage. Speak faith over their lives. Speak mo yung word ni Lord, hindi yung sitwasyon, hindi yung nangyayari, hindi yung akala mo, hindi yung overthinking mo, yung word ni Lord yung i-declare mo. Ay po ba yung mga kapatid? Hindi yung situation mo, hindi yung circumstance mo. Okay? At sumunod, power of His name. We speak the name and we acknowledge the authority of Jesus Christ. At naniniwala po ko habang ginagawa po natin to, tatanggalin ni Lord yung mga lambong sa isip ng mga taong nilalapit natin sa Kanya. Amen? At alam niyo po, ang Holy Spirit, excited po siya na bigyan tayo ng laya. Pero alam niyo po, parang ganito, no? Yung, alam niyo yung maruming salamin, nakakita na kayo ng maruming salamin. Sino rito yung minsan, no? Parang ganyan. Yung minsan yung nakasuot ka ng salamin, tapos bumaba ka doon sa sasakyan, aircon yung sasakyan, pagbaba mo, mainit sa labas, ano nangyari? Nagpa-fog, no? Nagmo-moist yung salamin. Parang ganyan. Nakakakita, may mata naman, pero bakit hindi nila makita? Nilalagyan ng lambong ng kaaway. Ang ganda ng pangako ni Lord, ang ganda ng plano ng Lord, ba't di nila makita? Kasi po merong lambong. Imaginein mo, yung mga taong nilalapit mo sa Lord ganyan. Pero sino ito niniwala, naglilinis ang Lord? Ha? 4 na paraan. Ano yung 4, kapatid? Dapat sa ulo natin to. Ano yun? Pray consistently. Praise. Proclaim the Word of God. Power of His name. We need to acknowledge it. Madaling tandaan, 4. Kaya kapatid, if you have an area of your life, or maybe people that you have been praying for, Pastor, mukhang may stronghold. Mukhang hindi nila makita ang ganda ng plano ni Lord. Kasi po ganun din ako dati. Pero I thank the Lord, merong nag-pray, merong continuously nag-pray sa Lord, kahit mali rin yung galaw ko, mali yung response ko, kahit inaabot nila ako, kahit mabuti sila sa akin. And I still thank the Lord kasi kahit na ganun, alam ko yung word ni Lord, yung dinideclare nila. At salamat kasi they still acknowledge na hindi ako na wini-win nila yung may authority sa lahat, kundi si Lord. And they declared the name of Jesus. Kaya po nandito ako ngayon. Sino ito nagpapasalamat? May mga tao nag-pray sa'yo. Amen. Yung mga nag-invite, no? Yung mga may first-timer, no? Welcome, Ro. No, you thank the people na ginamit ng Lord. Because, alam niyo po, they sacrifice so much. Di nyo alam yung dinadaanan nila para invite pa nila tayo.
Pero they want their lives to be used by God. Dahil gusto nila ibalik sa Panginoon yung papuri. At maybe sa oras na ito, ngayon, meron kang nilalapit sa Panginoon. Hindi man, Pastor, ako yun eh. Kung ikaw man may nilalapit sa Lord o ikaw man yun, anyayahan kita ngayon, pwede ka bang tumayo ngayon? Let's acknowledge. Pero andito ang Holy Spirit. Kung ikaw yun, may nilalapit ka, kung ikaw yun, come to the Lord. Tayo ka ngayon, kapatid. Lapit mo yung sarili mo sa Panginoon. Alam niyo po, sabi ni Dr. Miles Monroe, before I pray, sabi niya, when purpose is not known, abuse is inevitable. Pag hindi pala natin alam kung ano yung purpose natin, parang itong tablet, pag hindi alam yung purpose, pwede mong gamiting martilyo. Tama po ba? Kaya lang masisira siya. Hindi kasi siya martilyo eh. Kaya lang maraming tao ngayon, hindi nila alam yung purpose ng buhay nila. Kaya lang, kung hindi natin tutulungan, anong pwedeng mangyari? Pero alam nyo kapatid, yung mga pinag-usapan natin, tools yun, weapon yun. Alam nyo po yung weapon, parang tong tablet din. Ito'y tool, pero kung wala rin gagamit nito, hindi rin lalabas yung ganda nito. Yung 4 na pinag-usapan natin, sila po yung tinuturo na weapons natin. Pero kung hindi po rin natin gagamitin sa laban, wala pong maliligtas. Pero I pray, andito yung mga gagamitin ni Lord. Amen? Habang nakatungoy ulo, nakapikit yung mata, if you are that person na meron ka, inilalapit mo yung sarili mo ngayon, o kaya ikaw yung tao na, Lord, may inilalapit kang tao ngayon. Maybe you're praying for your family, maybe you're praying for your friends, maybe nagpipray ka sa campus mo, nagpipray ka dun sa workplace mo. Kung ikaw yung taong to, habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata ng lahat, samahan mo ko ngayon, no? Taas mo yung mga kamay mo sa Panginoon ngayon. Simbolo, Lord, ako yon, gamitin mo ko. O Lord, ako yon, baguhin mo ko, Panginoon. Kung ikaw yung taong to, samahan mo ko sa panalangin. Ulitin mo lang sasabihin ko, Lord Jesus. Again, Lord Jesus, salamat po dahil winasak nyo na yung kortina na naghiwalay sa akin sa inyo nung kayo namatay dun sa krus. Sa oras po na ito, hinihingi ko, alisin nyo yung lambong sa buhay ko, kung ikaw yon, or lambong doon sa buhay ng mga tao na gusto kong ilapit sa inyo. Lord, anumang hindi paniniwala, pride na meron ako sa puso, Lord, punuin niyo ako ngayon ng inyong espiritu upang ako man po ay makalaban para sa iba na maaaring ngayon ay bulag pa. Gamitin niyo po ako, Panginoon. Gamitin niyo po ako, Lord, sa mga taong aking ipinapanalangin, mga taong nilalagay niyo sa isip ko, nilalagay niyo sa puso ko. Gamitin niyo po ako. At sa pamamagitan ng aking pananalangin, ng aking pagpuri at pagsamba sa inyo, at pagpapahayag ko ng inyong salita, at aking pagdedeklara ng pangalan ng Panginoong Kristo, Lord, makakita sila ng malinaw. At ako man po, Panginoon, kung meron pong area na hindi ko pa nakita ng malinaw, Lord, bigyan niyo po ko ng laya. Salamat po sa kalayaan. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. And Agasi po say, Amen and Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Let's praise Jesus.